Saan po ba kayo nagtatrabaho? Sa Commonwealth po, NSN. NSN. Ano po ba yung nature ng business nitong NSN? Merchandise po siya eh. Ang isa lang ba yung branch nito? Marami po. Marami. For lahat kayong apat, isang dito kayo sa isang Commonwealth. branch. Okay. So, yung iba dito sa inyo, mga 6 years na? Almost 6 years. Yung iba po. Tapos, hindi kayo, yung sahod niyo 500 pa rin. Yes po. Iba po. Pero ang nag-start kami dyan, 300. 300. So, basically, lagi sila below minimum wage. Yes po. Talaga, ano. May mga benefits po kayo natanggap sa kanila? Ako po, sir. Pili lang po. Pili lang. Opo. So, hindi lahat. Yes po. Yan ba yung payslip ninyo? Opo. Yes po. So, attorney, ito nga, napaka, Informal, nitong ah. nilang payslip, makikita po ninyo sa monitor na itong payslip na natatanggap nila ay isa lamang pong parang envelope, brown envelope, na kung saan isinusulat doon ang kanilang natatanggap na sahod. For example po, ang kanilang pinasok ay 15 to 30 na dates at nakasulat pa dito kung magkano ang kanilang matatanggap, pati po yung cash advance nakasulat, pero hindi po naka-indicate dito kung ano yung mga petsa. Oo, walang ng petsa, kanilang- di ba? So, basically, yan lang binibigay nila sa inyo. Tapos, may voucher pa sila pinapasign. Yes po. Tapos, parang ganito-ganito lang. Yes po. Yan lang po. So, yung mga deductions dito, yung mga days lang, tapos mga CA, meaning cash advance ba yan? Yes. Tama Yes ba? po. So, wala silang mga hinuhulugan ng mga SSS sa inyo, Philet Pag-ibig. Sa akin lang po, sir. Sa inyo meron. Pero, chinek nyo ba kung hinuhulog nila? Hindi ko pa po ano. O, i-check din yan, ma'am, kasi baka mamaya binabawas nila dito sa inyo kaltas. So, pwede at least lang makasuhan yan sa SSS, Philet Pag-ibig. Then, sa the rest sa inyo nga nakalagpas na ng 1 year, kasi regular employee na din kayo, entitled pa rin kayo sa SSS, Philet Pag-ibig, yung mga basic. Tapos, may 10 hours kayo nagtatrabaho, nabibigay Yes, sa overtime pay. Hindi po. Hindi din. Ayan, kasi labag din sa batas. Kasi sa labor code natin, I think yung NSN siguro, sure ako, hindi naman siguro bababa ng 10 empleyado, no? Kasi Hindi po. Oo. So, meaning covered na ng labor code. Eh, under dun sa batas natin na pag mag-render ka ng more than 8 hours, may overtime ka eh. Tapos, binabayaran din ba kayo ng mga holiday pay, mga ganyan? Yes po. Hindi kayo minimum wage. Hindi po Ayun talaga. talaga yung pinakaunang nalabag sa batas kasi yung non-payment of minimum wage, so yung pwede nating makaso sa kanila dyan sa NLRC is yung payment of wage differential. Tapos yung double indemnity. May batas yun yung RA 8188. Ito yung an act increasing the penalty and imposing double indemnity for violation of the prescribed increases on adjustments in the wage rates. So, bale, kung let's say, para mabilis mag-compute, no? Let's say, minimum wage is 700. Binibigay sino 500 lang. Yung 200 pesos na differential, ita times 2 yan. Ibabalik siya. So, minimum plus 400. So, for every differential, dodoble yan. So, ang gawin lang natin dito is kailangan natin ilapit to sa Dole. Opo. Daan muna sa Sena. And then, kung hindi sila mag-agree doon, ayan, ikaso na yan sa mga NLRC. So, aside po sa mga hindi kayo binabayaran ng inyong mga sahod, ano po ba yung mga iba pa nila mga katiwalian na ginagawa doon ng kompanya? 12 hours po yung duty po namin. So, 12 hours duty kayo, hindi Yes lang po. kayo binabayaran ng Yes po. minimum wage, wala man Yes po. lang overtime Bali, pay. sir, yung salary po ng checker po, 520 po. 12 hours na po yun. So, bali po, 8 to 8 po kami. And then, yung mga cashier po, yung stockman, sales lady po, depende na lang din po sa kung ano po yung... And attorney, karagdagang information lang about dito sa inirereklamo nilang company na NSN Commercial, ay huli pa itong nagkaroon ng permit sa Business Permit and Licensing Office ng Quezon City noon pang 2020. So, as per Ma'am Margarita Santos, ang head BPLO natin, ay 2020 pa po ang kanilang last registration ng permit to operate. So, meaning they are operating a business without license. Illegal yan. So, isang kaso, separate pa na kaso yan. So, sakali man nga mapapasirato yung NSA kung ito manging branch na to, don't worry kasi lahat naman ng mga wage differential ninyo, makukuha nyo pa rin naman. Tapos may narinig kami daw na based sa mga researcher namin, hindi na kayo pinapapasok. Nung pumasok kami last, nagaling kami dito, sinabihan po kami ng kapal daw ng mukha namin nang pumasok pa. Yung HR po nagsabi nun. Yung HR. Kasi pag mga ganyan, no, that's illegal dismissal. Kasi tinitreat na nila dito si Ma'am Mary Joy ba? O, tinitreat na nila si Ma'am Mary Joy na wag na pumasok porket na lumapit dito sa Wanted Yes sa radyo po. para ireklamo tong NSN, di ba? Eh, may kasalanan naman talaga nila eh. Hindi sila nagbayad ng tama. For that, no, yung illegal dismissal naman, na case is kung hindi ka na nila ma-reinstate dyan, may separation pay yan na ibibigay. Plus, of course, yung fullback wages kung magkano dapat nilang isahod. May interest din yan. And also damages kasama na yan. Nangako po kasi sila na magtataas din naman po, katagalan. Pero kasi
Sa tagal po, minsan 20 lang, ganyan. Yun lang po ini-increase nila. Tapos sa 500 po, may kaltas pa kaming 20. Para Sa CR po. Ano CR? Pinagbabayad po kami ng supervisor namin ng CR. So, Yung every 20 time po na pesos. nagbe-break, CR break sila, Oo. binabawasan pa po kayo ng 20 pesos. Yes, po. Parang hindi Every naman na cut-off. makatao to, attorney. Dapat sir, dati pa kami nagreklamo, kaya lang lagi niyang panakot sa amin. May kilala siya sa Dole. May connection daw. Yun yung sabi supervisor ninyo. Yung Yung HR po. HR po. Yung HR ninyo. Ano po pangalan ng HR ninyo? Walter Garcia po. Good afternoon po sa inyo, Sir Roberto Rosal. Hi, good afternoon, attorney. Sir, regarding po sir Yes, dito sa mga employees naman ng NSN Commercial, ang below minimum wage, sir, yung binibigay sa kanila, 500 and 520 lang, sir. Basically, sir, below minimum wage talaga, sir. So, violation na to, sir, ng NSN Commercial, sir. Yes, sir. Sir, nung na-receive namin yung info na may complaint nga po, pinapuntahan po yan NSN agad last September 25 para sana inspekin. Kaso ang nakalagay dun sa mga papeles niya na pangalan, Star Value Minimart. So ngayon po, hindi ko pa po nabalikan yung labor inspection. Kasi magpapa-issue po kami ng bagong ng bagong authority. Kasi nga po, nila, iba yung pangalan dun sa business. Okay. So, bali, ma'am, ayun na yung pangalan na ngayon? Nagpalit daw po sila. Nagpalit name sila. Pero yung signage nila, sir, NSN pa rin po. Sir Roberto, pag mga ganyan bang scenario, sir, so bali, kung nag-change name, so yung authority ninyo, iti-change name lang. Tapos, Opo, i-change name, babalikan rin po. okay. For us to mga labor violations nila, sir, kasi maling-mali talaga yung ginagawa nila na tipo na para maka-avoid sila ng mga ang sanction is papalit-palit sila ng pangalan. Tapos dahil hindi pa naman sinasahura ng tama. So, pag Yun na, mag-conduct ba, sir, ng spot inspection, no? Nga surprise. Kasi, sir, Opo. nireklamo din na pati yung CR daw, sir, pinapabayad sa 20 pesos per CR. So, maliit na nga, sir, yung binibigay lang sahod, tapos bawat CR nila, kakaltasan pa. Parang hindi naman to, sir, makatarungan siguro yung ginagawa ng NSN. Oh, yes, sir. Dapat po, hindi na makatao yung ganun si CR. Kasi paano kung wala kang dalang 20? Ayun, sir. Pabayad ka pa. Sir, yung mga findings ba, sir, ng Dole, sir, makakatulong din ba, sir, nga para sa BPLO nga hindi na i-renew to, sir, yung license to operate ng itong kompanya sakali, sir, nga madami nga talaga silang labor violations? Sir, ang sa amin, sir, pag yung mga violation nila, kung hindi nila ma-rectify, may penalties po yan sa safety. Tapos yung sa mga sahod po, pababayaran po lahat. Yung mga kulang po. Plus interest na yan, sir. Sa amin, sir, hindi pa, yung yung actual amount lang po. Pero, sir, meron din, sir, yung sa double indemnity, sir, no? Pag hindi sila nag-follow ng minimum wage o whatever be the differential, mata times 2 yon. Yes, sir, pag hindi po sila nagbayad agad. Ayan. So, ayan, mga atis, narinig naman natin na kailangan na bayaran talaga yung minimum wage. So, kung ano may differential dyan, ito double. Sir, isasamahan na lang po, sir, ng team ng Wanted sa radyo, sir, nga itong mga complainants, sir, lalapit sa inyo, sir, sa tanggapan ninyo dyan, sir, sa Dole. Sige, sir, assist natin agad yan, sir. Para, sir, makuha naman nila, sir, yung tama, sir, kasi hindi na, masyado lang hindi makatarungan ginagawa ng NSN na to, eh. Napaka-informal nila. Di ba, sir, may mga regulation din, sir, nga dapat, sir, yung mga kompanya, sir, may standard, sir, nga kung kahit pa paano, sir, medyo i-formalize din nila yung mga payslip and Yes, sir, dapat malinaw po yung kung ano po yung sinasahod nila saka ano po yung binabawas. Pag walang PETSA, sir, violation din yan, sir, no? Iano natin, sir, sa issuance ng payslip, sir, ilalagay po natin. Ayan, sige. Maraming salamat sa inyo dyan, Sir Roberto Rosal. Sige po, sasamahan na lang po namin, sir, itong mga complainants sa inyong tanggapan dyan, sir. Yes, sir, salamat din po. Good afternoon po sa inyo, Attorney Leo. Yes, magandang hapon sa inyo. So regarding po, sir, dito sa may NSN Commercial, may na-receive kami pong information na yung last permit po nila ay 2020 pa. Ang tama po ba yun, sir? Yes, I am confirming it, attorney. So, paano yun, sir? Since nag-ooperate sila, sir, nga until na nag-ooperate sila, pero wala pala silang nakuha, sir, na license, kasi expired na since 2020 pa yung permit nila. Ano po ba, sir, yung maging violation nito? Yes, this is a violation of the Quezon City Revenue Code as amended for operating without mayor's permit. Nag-issue na po kami ng mission order para mapuntahan po ito at ma-inspect as soon as possible. Sige po, sir. Ang sasama po, sir, yung team ng Wanted sa radyo, sir, sa inyong inspection, sir, para ma-monitor din. Kasi nga, sasabi, sir, ng labor na nag-change name daw from NSN. Ano ang pangalan ulit? Star Value. Is it possible ba, sir, nga same entity, change name lang, and then they can continue to operate? Possible po yan. Basta meron po siyang mga kaukulang registration from the national government. Kung corporation ito, meron dapat itong SEC registration. Pag naman ito, sole proprietorship, DTI registration lang po ang kailangan niya. Pero sir, what would happen, sir, nga, let's say, di ba, sir, NSN, sir, yung permit nila 2020 pa. Ngayon, may ginamit silang new registration na gamit, yung Store Mart.
However, sir, yung nakabarandra, like in public, NSN pa rin. So, hindi ba yun, sir, nga parang mag-contradict at saka they will still violate, sir, kasi hindi sila kumuha ng license eh. We will check this with the inspection attorney para ma-confirm namin sa inyo kung anong nangyari dito sa ginawa nila, kung nag-change name talaga or hindi po. Ayan, sige po, sir. Ang mag-coordinate lang din, sir, yung team ng Wanted sa radyo, sir, sa inyo para magsama din, sir, sa pag-monitor. Kasi itong NSN, yung background lang is madami kasi silang labor violation. Hindi sila nagpa-follow ng minimum wage, kinakaltasan pa nila mga CR fee, and kung ano-ano pa yung mga bawas, at saka parang hindi naman tama yung ginagawa nila eh. Delayed po ba yung mga sahod niyo, ma'am? Hindi naman po. Hindi naman, pero hindi lang minimum wage. Yes po. Attorney Leo, thank you for that, sir. Opo, attorney. Attorney, yun nga po. Ito yung sinusulong ni Idol Senator Raffy Tulfo ngayon, yung anti-wage theft law. Kasi sabihin na nating salbahe. Sobrang salbahe ng ginagawa nila sa mga employer. Kung alam po nila, araw-araw yung mga pumupunta dito, yung sinasamahan po ng mga reporter, papunta pong Dole, nahihirapan pa po sila sa pamasahe. Tapos nanakawan nyo lang ng kanilang mga sahod, which is sana maging mahigpit at alam naman po natin at sisiguraduhin din natin mga ma'am na magiging patas po ang Dole sa pagdinig nitong inilapit ninyo sa kanya. Saan ba pupunta yung 20 sa kanya? Sila ba Sabi daw po yan nangongolekta? sa tubig po ng CR kasi Kulang daw po kasi yung binibigay na budget ng company. Kasi po yung sa CR po namin, pinutulan po kasi siya ng tubig. So, ang tendency po, makikigib po sa ibang store or ibang kalapit lugar po. Pero So, yun problema po. na yan ng ng company ninyo kasi yung safety, pati yung mga equipments and everything, sila dapat mag-provide. Hindi naman pwede na ibawas pa nila sa inyo. Kaya ma'am, sige, pag magharap tayo ma'am sa Dole doon ma'am, isabi nyo lahat yan para at least alam din ng Dole kung ano talaga yung mga violation ng company nito. Baka aside sa tubig, baka mamaya pating kuryente, itas-charge din sa inyo. Sa inyo na rin ibabawas. Salbahe talaga. Oo. Nakakagalit po yung mga ganitong ginagawa sa ating mga workers. Lalo na yan, parang tinatanggalan ka ng karapatan na mag-CR break man lamang.